Aquino na kabilang ang patuloy na pagbuti ng ekonomiya ng Pilipinas sa highlights ng kanyang huling State of the Nation address sa Hulyo. Ayon sa Pangulo, ay pagpapatuloy ng kanyang administrasyon ang pagpapatupad ng mga reforma para sa target na GDP growth. Narito ang ulat ni Rocky Ignacio. Isisentro ni Pangulo Aquino ang paganda ng ekonomiya sa kanyang Nation Address o SONA sa Hulyo. Ayon sa Pangulo, dahil sa reforma nakapagtala ang Pilipinas ng 6.3% GDP, pinakamataas sa paglago ng ekonomiya sa loob ng 40 taon. Dahil dito, asahan ang pagpapatuloy ng mahalagang programa ng Aquino Administration para sa government target na 7 to 8% growth sa taong ito. Alabas natin sa SONA, pero subukan ko magbigay ng sample. Number one, yung tinatayang average GDP growth, gross domestic product, yung growth niya, inilagay sa 6.3%. No? At lumalabas na for the past 40 years, ito pinakamataas na rate of growth. Ngayon, kung makakuha natin yung 7 to 8% growth this year, tatalunin natin yung for the past 60 years. 60 years na growth na naitala ng bansa. So ito yung pinakamabilis na pag-unlad. Magreresultaan niya ito ng mahigit 1 milyong bagong trabaho kasabay ng pagpapatuloy pa ng mga programa kontra kahirapan katulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino na may 4.4 na milyong pamilyang benepisyaryo, pati na rin ang pagpapalakas sa edukasyon at livelihood training. Nakapaloob sa Philippine Development Plan na bawasan ang antas ng kahirapan sa taong 2016. Ano ibig sabihin nun? Sa mga kababayan natin, yung net new jobs sa last na labor force survey, tinatayang nasa 1.04 million na bagong trabaho. Ngayon, yung ano ba yung tinatalim natin sa kinabukasan? Yung meron tayong Pantawid Pamilya Pilipino program, di ba? At ang pangunahing kondisyon nun, manatili anak mo sa eskwelahan. Okay. Nag-umpisa tayo, 800,000 kabahayan ang tinutulungan. Ngayon, nasa 4.4 million ng pamilya ang tinutulungan. Ngayon, ang kinaganda pa nun, last year, inumpisa natin yung high school. Na kung saan, tinatayang mga, meron yung, tinasan yung edad, dati grade school lang hanggang high school tinutulungan ngayon. Bukod sa pagpapabuti ng gaya ng mga Pilipino, tumaas rin ang kumpiyansa ng dayuhang pamumuhunan. Kinumpirma nito ang interes ng foreign investor sa kanyang biyahe sa Canada na magtanim ng cranberry at blueberry sa Pilipinas. Nagulat ako sa lahat na sinabi sa agrikultura, yung mais, normal. Pero mabigat, sabi na gusto nila magtanim ng yung mga prutas na hindi pangkaraniwan sa tropical country. Blueberry at saka cranberry. So, medyo nag-pause ako sa katulad ng mga 2 minuto. Sabi ko, did I hear you right? We're gonna plant cranberries and blueberries in the Philippines. Because in the Philippines, the only time we see blueberries are on top of frozen. Tapos sabi niya, yes. Dahil yung lalo yung cranberry, parang ano yata yun antioxidant na sinasabi. Ang lakas na market raw talaga dyan. So, tinanong ko, if you can grow strawberries, can you grow this? Sabi niya, yes. Alam ko sa Pilipinas, may 3 lugar na tayo gumagawa ng strawberry. So, ang sinasabi niya, nakapasok na sa tama mga $20 million sa waste to energy. Ang next, yung sa expansion na in the next 5 years, no, is another $1 billion just from one firm. Okay. Tapos yun nga, no, yung dating produktong waste, gagawin mo kuryente, mag-i-improve. Pero agriculture, minsan di ako nakapag-isip na gagawa tayo blueberry, cranberry. Pero sila sigurado. At sa huling taon ng kanyang termino, sinabi ng Pangulo na palalakasin ang pamahalaan ng programa sa agrikultura, turismo, peace and order at ekonomiya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.